Idineklara ng brain dead ang high school student na na-comatose matapos ang isang boxing match sa Sports Fest ng DepEd sa Iba, Zambales. Pero patuloy daw na lumalaban ng bata. Hindi rin daw susuko ang kanyang pamilya na pinag-aaralan kung kaya siyang mailipat sa isang ospital dito sa Maynila. May news to go si Mav Gonzalez live. Mav. Kara, idineklara na ngang brain dead itong estudyante na nakomatose matapos lumaban sa isang boxing match noong Lunes dito sa Zambales. Ang Sports Fest ng Department of Education sa Zambales nauwi sa trahedya ng makomatos ang isa sa mga estudyanteng lumaban sa boxing. Nasa intensive care unit ng President Ramon Magsaysay Memorial Hospital ngayon ang 16 na taong gulang na si Jonas Joshua Garcia. Champion sa nagdaang provincial meet ang bata na nasa 4th year high school. Noong Lunes, nirepresenta niya ang Bulacan sa Central Luzon Regional Athletic Association meet sa Iba, Zambales. Nakakalaban niya ang isa pang 16 anyos na boksingero galing Bataan. Sa unang round ng laban, nagkaroon ng kaunting nose bleeding si Jonas. Pero na-clear naman siya ng doktor at nakapagpahinga bago ang sunod na round. Pagkatapos ng ikalawang round, ininda na ng bata ang pagkahilo kaya itinigil ang laban at dinala siya agad sa ospital. Base sa CT scan, nagkaroon ng blood clot sa kanang bahagi ng utak ni Jonas na dulot ng malalakas na tama sa ulo. Nilagyan na siya ng tubo at ventilator dahil hindi na siya humihinga. Ngayon binabalak na ng pamilyang dalhin sa Maynila si Jonas, ngunit kukonsultahin pa rin daw ang mga magulang nito, pati na ang nanay niyang nasa Japan ngayon. Kwento ng lolo ni Jonas, hindi naman daw talaga boksingero ang bata. Ginagamot naman siya, ala naman akong nakita pang magandang pagbabago, kaya naisip namin na pinag-uusapan nga namin kung saan siya dapat dalhin. Ngayon, bago kami nagpasya, inaantay ko yung magulang niya para noon makapag-desisyon ng tama. Ang laro niya, basketball. Itong Jonas na ito, kung nakita yung kakambal niya, naglalaro at nakita naman niyang marunong ang maglaro, siguro parang nainggan niya siya. Sa scale ng consciousness, 3 being the lowest, which means comatose, and 15 being tayo conscious, coherent, yung kanya is 3, so comatose siya, no? Sabi ng mga neurosurgeons, no, they won't take the risk of operating this patient. Kahit buksan, malaki yung risk ng mortality sa loob ng operating room. Clinically brain dead pa rin siya. Kaya lang the complications are starting to set in. Ngayon, nag-pneumonia na siya. Though BP is okay, the respiration is okay, meron pa rin siyang heart rate hanggang ngayon. Lumalaban pa rin siya. Kara, ayon nga dun sa attending physician ni Jonas, no, usually daw yung mga pasyenteng ganito, within 48 hours ay bumibigay na. Pero itong si Jonas, almost 72 hours na at lumalaban pa rin. Marahil daw dahil bata pa siya, 16 years old, at the same time, athletic din siya. At ayon nga dito sa ospital, talagang ilalaban daw nila yung bata. Samantala, sa isa namang phone interview kay DepEd ASEC, Tonicito Umali, sinabi niyang titingnan daw nila lahat ng anggulo kung paano ito nangyari. Halimbawa, titingnan daw kung fit o tama ang sukat ng protective gears na suot ng mga estudyante o kung nasunod yung tamang oras ng pahinga sa pagitan ng mga rounds. Inaalala rin ng DepEd ang pamilya ng nakomatose na bata. Pati nga yung batang nakalaban niya, binibigyan ngayon ng psychosocial services. Pero diniyan ni ASEC Umali na sinunod naman sa lahat ng sporting events ang lahat ng reglamento ng boxing match tulad ng protective gears at safety measures. Miyembro pa raw ng Amateur Boxing Association of the Philippines ang kanilang boxing tournament manager para siguruhin na ipapatupad ang mga reglamento ng amateur boxing. Meron din daw doktor at medical team sa ringside. Matagal na raw kasama ang boxing sa sporting events ng DepEd at unang pagkakataon daw na may nangyaring ganito. Nagpaabot na ng tulong ang Zambales pati na ang DepEd Division. Kinansalan na rin ng DepEd ang boxing event sa Central Luzon Regional Athletic Association meet. Mav Gonzalez, GMA News. Yes, Mav, yun nga yung nais kong itanong, nakasuot ba kasi usually kapag amateur boxing matches, nakasuot ng protective gear lalo na sa ulo to prevent these things from happening. Nakasuot ba yung bata ng ganitong klaseng protective gear at ano ang sabi ng mga doktor? Bakit nangyari pa rin ito kahit na nakasuot siya ng ganitong klaseng protective gear para sa kanyang ulo?
Yes, Kara, ayon dun sa DepEd, merong suot na protective helmet, merong complete safety gear, lahat ng lumaban dito sa tournament nga. Ngunit ayon dito sa doktor na ating nakausap, maaaring ang naging problema raw ay talagang masyadong malalakas yung blows na natanggap sa ulo nitong si Jonas. Ngayon, inaalam pa raw nila, iniimbestigahan pa kung ano nga nangyari dahil supposedly, syempre pag lumalaban ka sa boxing, di ba, pareho naman kayo ng weight division ng makakalaban mo. So ngayon, iniimbestigahan nila kung bakit napakalakas nitong mga tinanggap na suntok nitong si Jonas na ang nangyari nga ay nagkaroon siya ng cerebral hemorrhage. Kara? Okay, ma'am. Ano ang plano ng pamilya? Magsasampa ba sila ng kaso laban doon sa mga namamahala nitong boxing match na ito? Sa ngayon, Kara, yung pamilya ni Jonas, hindi pa iniisip yung mga ganyan, yung mga legal matters. Ang talagang concern nila ngayon ay mapanatiling buhay itong si Jonas. And at the same time, yung nanay niya nga kasi no, nasa Japan, gusto nila na sana makarating na rito agad yung nanay niya. Ang sabi sa atin, baka raw sa Sabado makarating na ito dahil sana raw ay mag-abot man lang yung magnanay dahil parang nagkikita lang sila once a year. So bago man lang daw lumala pa itong kondisyon ni Jonas ay makita silang magnanay. Ngayon, ang balak rin nila ay i-transfer na sa isang ospital sa Maynila itong si Jonas. Pero kailangan daw kasi, dahil malaki nga yung risk kapag inilipat itong bata, no, ang kailangan daw yung pagsasakyan sa kanyang ambulansya o chopper kung i-airlift siya ay kumpleto sa mga medical equipment, especially yung ventilator dahil nga hindi na nga kusang humihinga itong si Jonas. Kara? Maraming salamat, Mav Gonzalez.